Pero ano ba ang revolusyon? Sisihan ba? Hindi po sisihan ng revolusyon. Dapat hope, pag-asa. Sino ang pag-asa? Ano yung nakikita natin? Gulo ba? Hindi. Dapat ang makita natin kung papaano tayo magbubuklod. At sa araw na to, nakikita ko na ang pagbubuklod natin. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklod sa Pilipinas. Andyan si Inday Sara Duterte at si Amy Marcos. Yan ang totoong reconciliation. Kaya, mga kababayan, yung mga galit natin, kung napapanood man nyo kami sa telebisyon ni Amy Marcos na nakikipaglaban sa Senado at handang hindi po ibig sabihin nun na hindi kami papayag sa kapayapaan. Sapagkat pag wala tayong kapayapaan, hindi tayo aasenso. Tingnan nyo ang Malaysia. Kaya sila umasenso dahil nagkaroon sila ng kapayapaan. Kaya dadating ang 2028. 2 taon na lang po, hindi 3 taon ha, kasi sinasabi nila, 3 taon pa, hindi na, 2 na lang. Kasi pagdating na October ho, sa 2027, filing na. So kailangan paghandaan ninyo yan. Hindi dapat tayo puro galit, gano. Ngayon, listen to me. Friends, Filipinos, and countrymen, lend me your ears. Totoo po ito. Maghanda tayo. Nagawa natin sa 2025 na ipakita natin ang might, ang lakas ng Duterte. Kaya pagdating po ng 2028, ang hangad natin, magkaisa na tayong mga Pilipino. Wala pong mangyayari pag hiwa-hiwalay tayo. Pero bago dumating yun, meron tayong isang misyon. Ano yung misyon na yun? Bring him home! Hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa hanggat nakakulong si Digong. Alam niyo ba, balak na nila akong sunugin sa Pilipinas. Pambihirang mga tao yun, no? Nagkaroon po sila ng movement kahapon, alas 11 ng tanghali, susunugin daw ako. Aba, pag sinulog niyo ako, mabango ko, amoy digong ako eh. Alam niyo, yung mga taong saksakan ng mga yabang na yan, puro salita lang. Ang mga taong katulad ng mga OFW, yan ang gawa. Huwag kayong matakot sa puro satsat. Matakot kayo sa mga taong aksyon. At yan ang mga Duterte. Tandaan ninyo. Sabi nila, paano magbabago ang Pilipinas? Tingnan nyo yung Davao. Kwento mismo ni Dr. Mata, sasabihin nila si Robin Padilla, di naman taga Davao yan. Ano alam niya? Ito, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao na baon sa utang, binayaran niya lahat ng utang, yan si Inday. Kaya sana, pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Atty. Hinlo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin niyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating nung araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika.
Kaya kami galit na galit ni Senator Amy sa Senado kasi puro politika. Kailangan iisang tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil tayo, nakakulong tayo sa politika. Magmula nun, yan ang kalaban natin, politika. Tama si Jimmy Bondok at si Atty. Hilo at si Doc Mata. Ang kalayaan natin, hindi yung pakikipaglaban sa dayuhan. Ang kalayaan natin dapat sa kahirapan. Bilang panghuli, bago po akong kumanta, sabayan nyo ko. Kasi itong kanta na to, alay ko sa Pilipino ito. Hindi po to Wonderful Tonight, ha? Luma na yun. Ito po yung kanta na inalay sa akin ng pinsang ko na si Naldi Padilla nung ako'y nakulong. Alam nyo, ex-convict po tayo. At ang nagbigay po sa akin ng pangalawang pagkakataon ay si Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, si Digong killer daw. Kung killer si Digong, di matagal na akong patay. Si Digong ang taong nagbibigay ng second chance sa tao. Ako yun. Kaya pwede ko po ba kayong imbitahan sa kantang ito? Alhamdulillah. At yun mga kababayan, no, talaga namang ginulat ni Senator Robin Padilla, hindi lang ang mga Pilipinong nandoon sa Malaysia, kundi pati na rin si BP Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Nagulat sa sinabi niyang sila ang magbubuklod-buklod sa mga Pilipino ngayong 2028 mga kababayan. Ibig sabihin sila yung tatakbo o sila yung magkatambal mga kababayan, no, sa 2028 presidential election. Si VP Sara bilang presidente at ang kanyang vice mga kababayan, ang kanyang running mate ay si Senator Amy Marcos. Kaya naman sinabi ni Senator Robin Padilla ay ngayon pa lang maghahanda na tayo para sa 2028 at wala na pong 3 taon, no, para doon. Nasa 2 taon na lang daw mga kababayan, no, ang hihintayin. At sabi niya by October ng 2027 ay magpa-file na ng certificate of candidacy, kaya hindi na po aabot ng 3 years ang paghihintay. Nasa 2 years na lang mga kababayan. At sinabi niya na maghahanda na po tayo mga Pilipino ay paghandaan na ito at ready na ang kanilang mga senatoriables, no, ang ilan sa kailang mga senatoriables gaya po ni Atty. Jimmy Bondok, si Dr. Richard Mata at si Attorney JV Hinlo na nandoon mga kabayan kasama sa pag-celebrar, no, ng Independence Day kasama ang mga OFWs sa Malaysia. At kung sino pa daw po ang kukunin nilang mga senatoriables mga kababayan, no, sabi ni Senator Robin Padilla at siya mismo ang magiging campaign manager ng tambalang BP Sara Duterte at Amy Marcos mga kababayan sa 2028 presidential election. At natanong naman po mga kababayan, no, si BP Sara about doon sa sinabi ni Senator Robin Padilla at nagulat daw siya mga kababayan, no. Hindi po alam ni BP Sara yung sinabi ni Senator Robin Padilla doon sa stage na silang dalawa ni Senator Amy Marcos ang magtambalan ngayong 2028. Kaya sabi ni Senator Robin Padilla, umuo ka na lang daw. Kaya ayun, nagulat po pati si VP Sara at si Senadora Amy Marcos mga kababayan, no, doon sa statement ni Senator Robin Padilla na silang dalawa ang magtatambalan, no, ngayong 2028 presidential election. At nabanggit rin ni Senator Robin Padilla mga kababayan, no, na siya mismo ang patunay na si Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibigay ng second chance sa mga taong nagkakamali, no, once nagkakamali sa kanilang or minsan nagkakamali sa kanilang mga buhay, nagkakaroon ng kasalanan, ay si Pangulong Duterte ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, no, para sa kanila. Kaya itong si Senator Robin Padilla lumantad at nagsalita na siya mismo ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Pangulong Duterte. At matatandaan natin mga kababayan, no, na itong si Senator Robin Padilla ay dati na pong nakulong, no. Siya po ay dating ex-convict mga kababayan at binigyan po siya ng pardon ni Pangulong Duterte mga kababayan. At hindi po siya naniwala na mamamatay tao itong si Pangulong Duterte, kasi kung mamamatay tao siya dapat patay na daw po itong si Senator Robin Padilla. Pero hindi pa po siya patay at nagsalita ay hindi po totoo yung mga bintang nila na mamamatay tao itong si Pangulong Duterte. At itong
itong ginawa niya sa Davao City, mga kababayan, no, na napakalaking pagbabago at ginawang maunlad itong Davao City. Kasi noon daw, mga kababayan, bago pa dumating or bago naging mayor doon sa Davao City, itong si Pangulong Duterte, ay talaga namang magulo ang Davao, mga kababayan. At hindi lang naman po si at Dr. Richard Mata ang nagsalita, no, pati yung mga taga Davao talaga ay makakapag-testify na kung gaano kagulo ang Davao noon na hindi pa dumating si Pangulong Duterte. At makikita nyo naman, mga kababayan, no, kung gaano kaganda itong Davao City ngayon, gaano kaunlad na po sila ngayon, mga kababayan, at gaano ka disiplinado itong mga tao doon sa Davao, mga kababayan. Once pumunta kayo doon, makikita nyo at ma-experience nyo mismo, mga kababayan, kung gaano kadisiplinado itong mga Davaoenyo, lalong-lalo na itong mga basura nila at itong mga pagsigarilyo in public, mga kababayan. At lalo na pagdating nyo sa airport, mga kababayan, no, paglabas nyo pa lang sa airport, yung taxi ay kukunan ng plate number at bibigyan kayo ng papel at pwede nyong tawagan if ever meron pong mangyaring hindi maganda. Kung halimbawa ay mag-overcharge itong taxi driver, pwede nyo po siyang i-report, mga kababayan. Meron pong number na ibigay sa inyo yung security guard doon bago po lumabas yung taxi sa airport. Bibigyan kayo ng stub at isulat yung plate number or sinulat yung plate number ng taxi at pangalan ng taxi, at meron pong nakalagay na number doon, mga kababayan. Pwede pong tumawag doon. Naalala ko po nung pumunta kami doon ay Office of the Mayor, mga kababayan, meron doon, at police yata yung isa. Basta pwede nyo tawagan if ever na mayroong mangyaring hindi maganda, no, or gagawin itong taxi driver sa mga pasahero na nandoon sa Davao. At pati naman itong si BP Sara, no, yung ginawa ni BP Sara sa Davao na binayaran yung utang, mga kababayan, no, ng Davao City nung naging mayor siya. Kaya talaga namang proud na proud po si Senator Robin Padilla kay BP Sara, at talagang in-endorso niya, mga kababayan, ngayon pa lang itong tambalang VP Sara Duterte or Sara Duterte Amy Marcos sa 2028 presidential election. So ano pong opinion yung, mga kababayan, dito sa pasabog ni Senator Robin Padilla, no, dito po sa tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.